Good morning, YouTube. Today is March 14, and let's do a quick garden walkabout and update on my progress sa garden. This is what I have been busy doing. Ayan. So let's start here. So ganyan, as I come out from the kitchen, nilabas ko ito ang mga halaman. Please lily para meron silang sunlight. And from right to left. Okay, let's start from here. Tinanim ko na yung mga kamatis. These are Roma. Ayan, tapos nilinisan ko na rin yun para pagpatungan ng mga supplies. Ay, nakalimutan ko yung grass na yun na nilagay sa trash bin. Ayan, Roma tomato tong mga to na in-start ko from seeds sa indoors. Tapos napatubo ko ulit yung naputol na popo. Namatay yung dating nandoon na lemongrass, kaya bumili ako ulit. Pinagay ko dito, hopefully ma-perennialize ko, pwede ko matakpan, hindi siya nabababa doon. Tapos ito bee balm para sa mga bees, pollinators, at ang ating popo. Ito nilabas ko din para meron siyang indirect sunlight para mas mabilis siyang magkaroon siya ng maraming bulaklak. Kasi pag nasa indoor siya during summer, wala siyang bulaklak masyado. Tapos tinanim ko na yung ito na ni-start ko sa indoors, itong mga corn na galing dun sa friend ng sa mister. Dapat strawberry ang ilalagay ko dito eh, kasi ito lang yung mga strawberry nag-survive, so hayaan ko na. Tapos nilagay ko rin yung mga red red sitaw. Tapos yung in-start ko rin na sa indoors na okra. Ayan, ito na stress sila. Tapos yun nga, see that yung mga white na beads na yun, sulfur yun. So para sana maging acidic para sa strawberries, pero tinanim ko nga ito, kaya siguro isa pang nagpapatagal. O yun, ito medyo umusbong, maganda yung tubo niya. At ito namang mga blackberry, may bulaklak na. Yung black bean doon parang yun, compost in situ. So doon nilalagay yung mga food scraps. Ito yung blackberry, pinagtatanggal ko na yung mga umusbong sa ground. And ito ang aming blueberry. Ayan, dalawa itong pangalan niya, Southern High Bush. Ito hindi siya high bush, pero mas madami siyang magbunga. Papasukin natin ang arc kung makakapasok pa tayo. Yep. Para ahas. Doon na lang, huwag na natin pasukin, dito lang sa side. Nilagyan ko ng blocks kasi yung aso namin pumupunta rito. Tapos yung mga unang tanim ko, naputol yung mga okra. Ayan, may bunga na rin. Nauuna kasi yung yung sparrow na kumakain. Ayan, ito asparagus. Ayan, nilagay ko yung pinya dyan, nakalimutan kong itanim. So yan, 2 years pa siguro yan before ko puputulin yung mga bungang ganyan, spears. So ngayon, more on root development. Yan. Ito yung itsura niya dyan, yung itsura niya doon. And then lumalago na naman yung mga
damo kasi ilang araw na umuulan. Ayan. Ito yung mga tumubong kamatis na nag-volunteer. Hindi ako sure kung yung mga indeterminate to o yung tinanim ko last na San Marzano. Tapos in-betweenan ko ng mga onion para pag pumasok yung mga ahas. Ayan. Tapos ito yung kamote na pinatubo ko sa loob. Ayan. Tapos ito naman green na sitaw. Tapos yung mga mayayabong na yun, sili na tumubo, nag self-seed from previous plants. Nakakulambo ito kasi yung mga eggplant pinagkakakain ng mga liberals. Yan, ito hinayaan ko na lang na tumubo. Tapos may tinanim ako dito ampalaya na hindi pa tumubo. Hindi ko alam kung magtatanim ulit ako. Parang wala namang tumutubo. Yeah. Tapos ito din yung galing dun sa, di ba yan may bird feeder. Tapos isang mga pagkain nila is sunflowers. Tapos yung nalalaglag sa baba tumutubo. Ngayon tinransplant ko para maayos sila. Dito ko nilagay. Ayan, kakabulaklak na. Ito rin mga yan volunteers. Kaya lang tinransfer dito para mas maganda silang tignan. Ito naman pakwan, green na may seeds. Ayan, kaya sila yung mga eggplant. Ayan, may mga butas-butas. Ayan. Hindi ko naagapan kahit nung seedling pa sila. Inatake ng mga flea beetles. Nilagyan ko nga ng ayan, yung chives. Para sana ma-ward off. Ayan. So hopefully mabuhay naman sila at mamunga. At ang aming persimmon, ito lang yung inalaw namin mamunga ngayon. Ayan, dahil sobrang daming bulaklak niya, nilalaglag na rin niya yung mga iba. Hindi niya kakayanin. Ayan, ito yung medyo mas matabang. Ayan. Watermelon. Ayan. Sa kabilang dako, isang bag is itong kasi gusto ni Mr. Chai. Kaya nung umuwi ako ng Pilipinas, bumili ako ng chai seeds. Pansin nyo, maraming butas-butas. Dahil yan sa slugs. Ay, hindi ko alam kung magpipig ako ng slugs o anong remedy ba dyan. Tapos, syempre pag ito maka-harvest na, naglagay ako ng kangkong in between. Baka mamaya lagay ako ng panibagong seedlings ng pechay sa in between ng ganito para siya namang tutubo. Bakit nagbubulaklak ka na? Tingnan mo. So medyo harvest ako at ibibigay ko kay inay. Ayan yung mga pechay. Malilaki na rin tong So yung kangkong. So nag-harvest na rin ako nito
ginamit ko sa ano, parang stir fried lang. Ayan, kita ba yung mga blueberry? Yan ang blackberry. Yun yung asparagus, blueberry. Ayan. Ito ginagamit na pang ward off ng ano, insekto. Yan, volunteer. Ito kinat ko ng ano kasi namatay. So hopefully ma-revive. Ito yung nagulat ako, itong oregano, at mabilis pala siyang mag-ano. So ipopropagate ko ito, lalagay ko sa mga maliliit na ano ba, lata para pamigay. Ayan, ito mga sili. So, yung iba siguro itatanim ko doon sa bakod na yon. Yung iba pamimigay kasi may tinanim na akong ito. Meron na rin doon, diba? Ito binili ko sa store. Ano pangalan niya? Thai pepper. Ito naman Anaheim. So ito yung maanghang. So nilagyan ko rin ng chive in between. Ito thyme. At yung catnip. Siguro ito ititrim ko, tapos itatransfer ko dun sa sulok na yun kasi masyado siyang kumukuha ng space para may mas maitanim pa ako dito maayos. Ayan, tapos ito yung rosemary na trim ko din, dalawa yun. Ito na bubuhay na siya, tatanggalin ko lang itong mga patay, then i-remake ko yung bed nito. Papalitan ko, tatanggalin ko ng plastic, tatanggalin ko na rin yan mga mint na yan, para dun lang yung mint. Grabe pala yung mint, yung ano niya, yung roots sobrang proliferate. Ayan, ito tinanim kong bulaklak pero hindi ko alam kung ano. Let's just see, baka daisy kaya. Ayun. Ayan, tapos ito mga cilantro, tatanggalin ko rin siguro to para masyadong crowded sila. Ayan, ito mga sweet bell pepper, sineparate ko dun sa maanghang para hindi mahawaan. Ito curly parsley, ito purple basil, at saka sage. Hindi ko pa alam kung paano kung gagamitin. At mamumulaklak na ang mga daylily. Yun, pinagkuhanan ko ng mga tinransplant ko dun sa taas. Okay, so dito muna tayo sa taas. So ayan, tinatanggal ko tong mga bato-bato kasi binahayan ng langgam ito, yung area na yan. So ini-expose ko muna, tapos lalagyan ko ng abono bago ko lagyan ng mulch. Yan, tapos tinanggal ko rin yung mga bunga para mag-concentrate muna siya sa pag-develop ng kanyang roots. Ito yung inalaw namin magbunga na persimmon. Ano kanyang mga bulaklak, bunga. Ito, may bunga ka na rin ba? Para may nakita yun. See this? Yan. May bunga na siya. Yung fig. Nilagyan ko na ng abono yan. Kaya pinatungan ko na ng hay para hindi pumunta yung aso. Kinakain niya yung organic fertilizer. At para maiwasang tumubo yung dami. Same there. Ayan yung mga tinanim ko yan na sunflower. Ito yung mga daylily.
So matataba naman sila dyan. I think what makes them healthy, nilagyan ko ng parang kanal dun sa likod nila. Kasi ito hill. So yun yung nagpopondo ng tubig. Ay, ba't may i-feed yung aking ano? Kailangan i-hosan ito. Yung organic way lang naman is ano, i-hose. Hugasan. Ito po ko. Ayan. Dulo naman. Ayan. Ito. Ayan. May nagbulaklak na. Ito. Tinanggal ko lahat yung mga bunga niya. Yung bulaklak. Kasi malnourished, hindi siya tumatagal. Hindi siya naging healthy yung pinaka body niya. So para mag-concentrate muna sa roots at saka body, tinanggal ko yung mga bunga para hindi na muna siya pamumungahin ngayon. Kaya dito din naglagay ako ng mga onions para pang kontra sa ahas. Ayan yung patola ko, may tumubo na. Yan, kaya nilagyan ko ng parang pagbabalagan niya dyan. Yung upo, wala pa. Okay. Tapos yung nilagay ko ditong sigarilyas, nababad. Kaya tinanim ko sa kabila. Ayan na yung mga saging. So magtatanggal ako ng mga suli para pamimigay. Dito meron akong hindi na petsa ito. Ito is malunggay. Pinapatubo ko noon sa maliliit na lalagyanan, pero laging nababasa. Kaya dinirekta ko na lang kasi may mga umusbong na eh. Kaso bakit hindi natuloy? Baka kailangan kong palitan. Ayan, ito onion, yung bulb talaga yung ano dito. Tapos itong mga ano pangalan nito? Arugula, ganyan yung arugula. Maganda to sa munggo. Ito self-seeded ito. So hinayaan ko na lang. Tapos meron na lumaking ito ini-start ko indoors. Kangkong indoors din ito. Yung red sitaw. Okay, red sitaw. Taas yung romaine. Romaine yan. Sitaw. So ipapa-climb ko dito sa trellis na arc. Ayan. Dito ko pala tinransfer yung isang sigarilyas. Ayun. Dito muna tayo. Ayan. So itong mga lettuce. Tapos yung malayo dun. Kangkong. Red sitaw. Tapos ito hindi nag-progress na. Ano baka mapait na to? Lettuce. Ayan. Yung mga amaranth. Meron ding ano dito, cilantro, tas okra, ito ba naman nasturtium, red yung bulaklak nito, pampa beauty ba, tapos ipapa ano ko dyan, papa trellis ko dyan. Sa kabila ito fern ornamental. At ang aking mga peas, ito yung mga in-start ko indoors. Ayan, may mga bunga. Kailangan kong i-harvest to. Ito, mga beans. Meron na rin akong hinarvest kahapon. Ayan, beans. Itong ibang patatas, nag-self-seed. Tapos, dinagdagan ko na lang yung mga tumubo sa pantry. Yung mga tumubo
patatas sa pantry. Ayan. So yun nga, ito yung sigarilyas. Tapos ito mga beets. Yung mga red, ano na yan. Beets. Masyadong ang ano eh. Madami sila. Tapos ito namang isa. This is Swiss chard. Parang pareho ano. Pero ito mas vibrant. Yung beets parang purplish. Tapos yung Swiss chard bright. May pagka-yellow. Tapos yung mga tinanggal ko nung nag-pin ako, tinanim ko sa dito sa area na to, dahil dito mustard greens, pero yung tinanim ko pero hindi tumubo. Ayan, ito isang eggplant. Ito parang itinasa ko lang dyan para hindi mamatay. Ayan, tapos yan volunteer na sunflower. Tapos yung dalawang sigarilyas. Ito pinapatubo ko dahil nababad. Ayan. Tapos itatanim ko na lang dun sa ano, yung pinakataas na yun, at least hindi dun babahain kasi yung patola tumubo banda rin. Tapos ito rin pinapatubo ko itong malunggay. Ayan, garden work today. Ito ninipisan ko at i-replant. Tapos anong tawag doon? Maglalagay ng buto ng patchay dun sa line na yan. Tapos yung maglalagay din ng okra. Tsaka dodoblihin ko yung mga butong ampalaya. Tsaka yung upo na nandun. Tsaka yung mga ano na to, malunggay seeds para magpatubo. Ayun lang, that's it for today, and I hope you enjoyed watching, and see you in my next update. Sana meron ng naka-trellis dito. Yan, sana meron ng naka-trellis dyan sa dito. Ito, sana lumaki na yan yung mga sitaw. Ayan, see you, bye bye.